Happy Sabat po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Nasa Zoom. Mabuti po bro. Salamat. We are blessed. We are blessed. Salamat. We are blessed. Asa man tong international akong kauban? Ani. Oh. Ikaw na po bro. Okay na itong audio mga iksot? Madungog ra? Okay po. Opo. Okay. Mubo ra kay itong topic mga iksot. Ang sangputanan sa pagsalikway sa Misaya o sa dugo sa Misaya. Sa may Tagalog ano eh? Ha? Unsay sangputanan sa ang sangputanan sa pagsalikway sa Misaya? Hangganan. Kay hatungan sa pagtatakwil sa Misaya. Pwede. Ato ning na topic mga igsoon tungod sa daghan kayo karon nga mga teaching ba na Tagalog marami pong mga pagtuturo sa ating panahon ngayon na ang Misaya daw ay gawa-gawa lang ng ano ba parang hinimo lang ba ginawa lang ng mga Grego, ginawa lang mga Romano. Ang Misaya daw na historya ay kwento lang ng mga Romano, pamilya Piso. At yung iba rin, sabi nila, yung Misaya, kwento lang daw ng mga Greeks. Ano daw, yun ang mga sabi-sabi. Yung iba rin, ng mga naniwala sa Misaya, pero yung pagkamatay ng Misaya, disgrasya lang rin. Daghan kayo ba? Na ano po ako mga kapatid, na ayaw ko tong ayaw ko na tong maging topic kasi ang topic ko na inihanda sa Sabat na ito is yung daan na hindi makakalakad doon ang mga masasama, yung mga hangal. Walang mga hangal at masasama ang makakapaglakad sa daan na yon. Yung binasa kanina sa Isaiah 35 verse 8, andun po yun. Yun sana ang maging topic na inihanda ko. Pero sa pag-ano ko po, hindi ko maiwasan ba na maano ko to, yung topic na to na kung ano ang kahihinatnan ng mga tao nagtatakwil sa ating Misaya. Yung mga hindi naniniwala sa Misaya. Alam po nating lahat na ang paniniwalang salita o pananampalataya, pag walang aksyon ay useless. Pananampalataya na walang aksyon, patay. Tuo nga walay buhat, kinipatay. Walay hinungdan. Daghan kayo po karon. Daghan po kayo. Marami po ang mga naniniwala sa Misaya hanggang sa isip lang. Wala sa puso. Pwede ba na daw? Pwede bang may mga pananampalataya na ano po ba ninyo na may pananampalataya na sa isip lang, wala sa puso? Na ba na? Na may mga pagtuo nga naaran sa hunahuna, wala sa kasing-kasing. Na sa unsang pagiha kani matabang tani kung tapat sa unsang pagiha kani maipakita na to, ma-illustrate na to, ma-illustrate po natin yung pananampalataya na nasa isip lang. Kasi ito po ngayon ang kadalasan. May mga pananampalataya na dito lang sa isip, wala dito sa puso. Pwede na dong. Pwede ba na? Kasi ako rin naguna-una, anak, makatawa niya mo. Marami niyan bro.
Marami pala. So may imong definition anang pagtuo na rason na was kasing-kasing. Kanang kahibaw ka sa kasuguan pero wala nang i-apply sa kinabuhi mo. Maupod pareha kita dong. Para nako pareha ni Brother Nathaniel. Ang pagtuo, yung pananampalatayang nasa isip lang, yung alam mo may Misaya, isinilang, nagpakamatay para sa ating kasalanan, pero hindi ka sumusunod sa ipinangaral ng Misaya, masasabi ko ikaw ay nasahanay ng mga nanampalataya na hanggang sa isip lang, wala dito sa puso. Kasi pag nandito sa puso, yung nasa isip mo, may kasama yang gawa. Pagka nagkaisa po itong dalawa, isip at puso, re-resulta po ito ng gawa. Tama ba? Sakto ba na? Hindi po ba ako baka siguro ko ba? Tama. Para. Tama po. Tama. Kasi ang analysis yun ko, pagka ang pananampalataya mo nasa isip, nasa puso, magkaano po yung dalawang yan, magkaisa, magkauyon, yan po ay hahantong sa isang application na nagpapakita na ikaw ay may pananampalataya at may pag-ibig. At may gawa. Tama? Pwede ba? Pwede ka no? Pwede So, po. Tama po yun. Ngayon, ang ating maging topic, ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi naniniwala sa Misaya? At yun na nga, naipakita na natin kung ilang ori ang taong nasa atin po ngayon. May mga, ang karamihan yung mga pananampalataya, nasa isip lang, wala dito sa puso. Mayroon namang naniniwala na mayroong Misaya, ngunit hindi pa dumating. Mayroon ding naniniwala na nandito ang Misaya, ngunit ang pagkamatay niya ay disgrasya lang. Mayroon ding naniniwala na ang Misaya na nasa Biblia ay gawa-gawang kwento lamang. Pero ang pinagtataka ko po, mga kapatid, ang mga grupong ito, lahat po gumagamit ng Biblia. Pagka nakakapulot o nakakabasa po sila ng against po sa kanilang teaching, sinasabi po nila na ito ay, anong version nila bro? Misinterpretation, mistranslation, at tampered. Basta hindi pabor sa kanila, ang rason, tampered at corrupt. Monihilig nila. Ito yung mga taong, mga naniniwala na nandyan ang Misaya, ngunit disgrasya ang pagkamatay. Pero yung mga naniniwala na nasa isip, wala dito sa puso, ito'y talagang naniniwala na nasa Misaya ay isinilang, katulad sa atin. At ito ang marami ngayon. Tutumbukin ko na po, ito po yung Protestant Christian. At pati po yung yung Mother of Christianity. Naniniwala po yan na ang Misaya andyan, namatay para sa atin, at dito, hanggang dito lang. Alam nila, nito wala dito kasi hindi mo nakita na yung gawain ng kanyang pinaniniwala ang Misaya, hindi nila sinusunod at hindi nila ginagawa ang mga aral ng Misaya nung siya naparito. Yeah. Kung titingnan po natin, napaka-pili po ng mga tao ngayon na mga nanampalataya na may, dito ba, may gawa. So, ating titingnan kung ano ang kahihinatnan sa mga taong ito. Kailangan po nating masabi ang mga kakahantungan. Dahil pag ito po ay ating nasabi at nakarating po doon sa mga kinauukulan, nagpakasakali po tayo na sila po ay makapag-isip. At kung ito man ay ating tungkulin na sabihin kung ano yung alam nating posibleng kakahantungan po nila, ay kailangan po natin gawin. At basahin po muna natin yung Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19.
Kasi ito po yung pinakapundasyon na ang Misaya ay ipapadala. The Elohim, your Elohim, will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. For this is what you asked of the Elohim, your Elohim, at Horeb, on the day of the assembly, when he said, let us not hear the voice of the Elohim, our Elohim, nor see this great fire anymore, or we will die. The Elohim said to me, what they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name. Okay. Sa ako na Bisaya ng zona. Ang Yahawa nga inyong Elohim, magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo og siya o kinahanglan mutahod kamo niya. Ang nagsasalita mo dito ay si Moises. Si Moses po. Verse 16, gihatag siya sa Elohim kaninyo, ingon nga tubag sa inyong paghangyo sa dihang nagtigong kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Yahawa nga among Elohim o pakitaa sa makalilisan nga kalayo aron dili kami mga matay. Ni adtong higayuna giingnan ako sa Yahawa nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kaninyo. Sama kanimo Moses. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa iyang mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Okay. At atin na pong natatalakay na ang Misaya, inamin niya, siya'y naparito, inamin niya sa mga apostoles, kahit si Pedro, sinabihan po niya na umalis ka Satanas. Nung pigilan ni Pedro at itry niyang i-convince ang Misaya na huwag magpakamatay or huwag papayag na mamatay. Alam na alam ng mga apostol na kung hindi ang Misaya ay walang magagawa. Ang mga force ng ano ba? Ng military, ng Romano or ng mga iskriba, ng mga parasiyo dahil nakakalakad nga sa tubig. Imagine nyo na lang. Kung tuslong ko timo ni mong bangkaw, niyag babawag mong bangkaw or mahimo siyang bato, di mahimog yun, di ba? Magagawa ng Misaya yun. Ngunit sinabi ng Misaya, ito ay itinakda na mangyayari sa akin. Batay sa nasusulat sa kasulatan. At paniwalaan ito dahil ito yung magiging kaligtasan ng lahat ng mga sumasampalataya sa Ama sa pamamagitan niya sa kanyang pagkamatay. So, at ang na-instruction dito sa Deuteronomio, ang lahat ng kanyang sasabihin ay kailangang susundin ninyo, sabi ng Elohim kay Moses. At nirelay din ito ni Moses sa Israelites. Gayon pa man, maaanalisa natin na alam na ng Elohim na in the next generation, pagdating ng panahon ng Misaya, ay makokorrupt ang Torah. Kaya mayroon nang nakaprepare na part ng kasulatan na magsuporta na kung ano man ang kanyang i-correct na mga katuruan na binabaluktot ng mga iskriba, yun ay nakasaad na siya ay darating dahil siya ay ipinangakong ipapadala. Tama? Mayroon na bang kumbaga, connection na part sa kasulatan ba para doon siya mag-base kung kaya sinabi niya ito. Dahil ang sabi ng Elohim, lahat ng kanyang sasabihin ay kailangan niyong sundin. At ang hindi makikinig sa kanyang sinasabi, silutan yun.
hukman sa silot. Nangyari, mga dami pong ang dami pong nagsisilitaw ng mga pangaral. Iba't iba ang ipinapangaral. Yung iba, inaalis po yung mga ibang part ng kasulatan. Hindi naman tinatry na inuunawa. Siguro, binasa. Pero ang masaklap doon, dahil yung iba na nakakarinig sa aral, hindi man lang binasa. Dahil sinabi ng isang tao na yan ay hindi na dahil yan ay hindi daw maraming mga aligasyon, diretso na rin nag-conclude yung mga nakikinig na sige, wala na yan, hindi yan tama. So, basahin po natin ang Book of Judah, chapter 1, verse 4. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Elohim. Binabaluktot nila ang araw tungkol sa kinandahang loob ng Elohim upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Yahweh Shai, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Na may lihim na nakapasok noon sa asembleya ng mga Messianic. Sa Assembly of Messianic noon, sa pamumuno ni na Pedro at ng mga apostoles, sa iba't ibang mga assembly na naitatag sa kanilang pangangaral, sa kanilang pamamahayag, ay mayroon pong mga iilan-ilan na nakapasok, lihim na nakapasok, upang linlangin ang mga mananampalataya. Na ang Misaya ninyo, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga Romano. Blasphemy yan. Lakas ng loob, blasphemy. Ano yung term sa Tagalog? Ano pa yung term sa Tagalog? Kasuklam-suklam. Mga lihim na nakapasok noon. Ngayon, hindi lihim. Lantarang pumapasok dahil pinapasok po. Noon, naging lihim ang pagpasok. Ngayon, lantaran. Pero para sa mga kinauukulan na pinapasok, ay lihim rin. Pero tayo po na nakakakita, dahil po alam po natin na buo po ang ating pananampalataya na ang Misaya ay totoo at tunay, nakikita po natin ang kalapastanganan na ginagawa po nila. Nagsasalita po sila against the Most High. Kasi po pinawalang bisa po nila ang dugo ng Misaya. Dahil disgrasya lang ang pagkamatay. Tapos, yung iba nagsasabi na hindi totoo ang Misaya. Yung iba gumagawa ng kwento na yung pinako sa cross ay si Simon. Dahil nung ito ay ang Misaya ay nasa na hukuman ba? Siya ay napatawa na talaga ng kamatayan. Nakiusap itong si Simon. Nasa yan? Sa gospel yan. Na siya muna ang papasan sa cross. Ayan, nakasulat yan. Nung pinasan ito ni Simon, tungo sa Calvary, walang nakasulat na pinalitan siya ng Misaya. Yun ang naging butas na nasabi nila, hindi si Misaya ang namatay. Minagic daw. Minagic ni Misaya, ang mukha ni Simon, naging siya. Kaya nung siya ay naipako sa cross, ang sabi daw ng Misaya doon, ele lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Ama, ba't iniwan mo ako? Si Simon kini. Inana kabinuang mga igsoon ang ilang gihimo ng istorya. Ganyan po ang kalukuhan na gawa-gawa ng mga ibang mga naglapastangan sa dugo. Para po sa akin, yan pong statement na yan ay kalapastanganan against sa perpektong plano ng Elohim
na kaligtasan para sa buong creation. Iaw mo na, dili na daw to si Misaya. So tanaw na to karon kung unsay dangatan ani mga taong hilong naming sulod aron paglinlang sa mga magtotoo. John chapter 6 verse 43. John chapter 6, verse 43. 43. Kaya't sinabi ni Yahawashai, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Elohim. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto sa Kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Elohim ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Naman to, at ang sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi sumasampalataya sa anak, buhay, rilain po kayo, kansi kayo. Kansi sugayo po. Dili patas. Kung maingon nga, kung sabihin po ng Misaya na ang sumasampalataya sa akin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos kayong hindi sumasampalataya magkaroon din. Binuang. Di na mahitabo. Mateo chapter 11 verse 20 to 24. Pagkatapos, sinumbatan ni Yahawashai ang bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niyan roon, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Kurazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At kayong mga taga-Kapernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit. Ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon pagpahanggang ngayon. Okay. So, ating makikita dito ang statement ng Misaya basta hindi naniniwala sa mga sinasabi niya. Yung mga sinabihan niya at yung nakakakita ng milagro, ayaw pa rin maniniwala na siya na yung Misaya na ipapadala. Sabi niya, kung ito ay nangyayari doon sa matagal na sanang nagdamit sako at nagsisi. At kung alalahanin po natin, ang nakasaad po na sinasabi ng Elohim tungkol sa Misaya, ang lahat ng kanyang sinasabi dapat sundin. Dahil ang hindi sumusunod, ang susunod, hahatulan. Itong mga hindi naniniwala at nagtataboy sa Misaya at ginawang disgrasya yung pagkamatay ng Misaya, kung ating i-analisa po ang binabasang bersikulo, mas maliligtas pa ang taga-Sodoma at Gomora. Napaka-delikado po ang lugar na ang sitwasyon yan.
na mailagay po ang iyong pananampalataya sa ganong sitwasyon. Dahil mas maliligtas pa, mas kaawaan pa ng Elohim ang Sodoma at Gomora. Dahil bakit? Kung ang ginawa doon sa Sodoma at Gomora, pinapaalam pa sa kanila na ito, dapat magsisi kayo. Hindi natin masabi na hindi sila magsisisi. Ngunit, diretso po na tinutupok ng apoy. Walang nangangaral po doon na dapat kayong magsisi. Pero itong mga taong pinapangaralan, pinapaalam ng mga apostol, ng Misaya mismo tungkol sa kanyang pagpaparito, hindi tumatanggap, ay mga kaawa-awa ang sasapitin po nito sa pagdating ng araw. Ganon po din ang mga naniniwala na disgrasya lang ang pagkamatay ng Misaya. Ganon din po ang mga nanampalataya sa Misaya na hanggang dito lang. Wala dito. Delikado po. Tingnan natin yung pinakapunto ni Misaya kung hindi siya paniniwalaan. John chapter 3 verse 36. Verse 36. John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Elohim. Na atong bisayon kay puot 36 ingon diri. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Elohim hangtod sa kahangturan. Nya maluwas. Huna-huna at yung maayo. Usa ka mo tuo. Anang nag-ingon na disgrasya lang ang kamatayon sa Misaya. Huna-huna at yung maayo. Pag-iisipan nyo ng mabuti na ang pagpaparito ng Misaya ay gawa-gawa lang ng mga Romano at Griego. Dahil pag nangyari na ito ay totoo, ang kapungot sa Elohim magpabilin nga kaninyo hangtod sa kahangturan. Delikado. Naalam ko'y pangutana sa mga taong nagduwa-duwa sa Misaya. Unsay pagtulunan sa Misaya nga makapa-impierno nga inyong mabasa sa Biblia. Kung ito man ay makakarating po sa nagsasabing ang Misaya, ang buhay ng Misaya ay gawa-gawa lamang, at ito po yung tanong ko sa inyo, alin po sa mga kautusan or sa mga katuruan ng Misaya na ating mababasa dito na maging kadahilanan upang ang tao ay makapunta sa impyerno? Kung mayroon po kayong mababasa, dapat po na tumitigil ang mga tao sa pananampalataya sa Misaya. Pero kung wala, bakit nyo po sinasabing ito ay kalapastanganan? Bibigyan ko kayo ng overview sa mangyayari. Kung mangyari na ang Misaya ay hindi totoo, at wala naman itong ipinapangaral sa ikapahamak ng tao, pagdating ng araw ng paghukom, i-judge pa rin ang bawat isa sa atin ayon sa ating gawa. At wala namang naituro ang Misaya na against sa Torah. So ang mangyayari, haharap pa rin tayo sa harap ng Aba base sa ating mga gawi, sa ating mga nagawa or ginagawa. So, ang basihan, gawa mo, gawa ko rin. Yun ang basihan. Kung hindi totoo ang Misaya, dahil wala naman itong ipinapangaral na against sa Torah.
Wala rin itong ipinapangaral na ikakapahamak ng tao. Kung mangyari na totoo ang Misaya, at ang sabi dito, ang kaligugot sa Elohim magpabilin ngadto kaniya hangtod sa kahangturan, disgrasya mong kabawa mo. Sultihan tamudaan, tabla rin nag-ana ninyo. Di mo kadao. Kada nga paguna-huna may igsuon, yung pag-iisip na yan na hindi tunay, hindi totoo ang Misaya ay namatay at hindi totoo ang Misaya. Ang kwento, ang New Testament ay kwento-kwento lang. Tabla lang po. Alam niyo yung tabla? Draw lang ang ano niyo sa amin. Hindi kayo makakalamang. Hindi kayo mananalo. Hanggang draw lang kayo. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 25. Lumapit kayo kay King Yahweh, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't makinig kayong mabuti sa kanyang nagsasalita. Ang tumangging makikinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kayo tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Okay. Hindi po ako yan ha. Ang nagsasalita, ang Misaya po yan, ang pinapatungkulan ni Pablo. Baka sabihin nyo, minsan naman si Bro Robin inangkon. Huwag ko nangangkon. Klaro-klaro. Ang tinutungkulan po dito ni Pablo ay ang Misaya na nagsasalita. At malinaw po nating naitalakay na mismo ang Misaya, alam na alam niya na siya ay hahantong sa kamatayan. Sabi pa nga niya sa panalangin niya, Ama, kung maaari, iiwas unaning kupa. Alang ka na po. Pero dili ang akong kabubuton may matuman kung dili at imo. 3 bisis po siyang nananalangin. Kaya sinabi rin niya sa mga apostol, pinapaalam din niya na siya ay mamatay, siya ay mabuhay. Bakit niyo naisip na disgrasya lang ang pagkamatay? Pinakamasaklap, itong statement na kwento lang daw ng piso ba? Piso family daw. At ang New Testament daw ay ano to, parang comics ba? Ginawang novel. Ano yung siya hilig basa din novel? Inana raday kuno ng Biblia. Inana ra kuno ng what? Ganun lang daw po yung ano yung kwento ng Misaya. Paano po naging kwento? Tapos naniniwala po sila sa Torah. Tapos ang Torah nagsasaad na po tungkol sa buhay ng Misaya. Ang scripture, yung kasulatan ng mga propeta ay tumutumbok po sa Misaya. Sabihin nyo na rin, novels din itong propeta, book of propeta, libro ng mga propeta. Naunsa. Tapos, yung ginagawa daw natin mga kapatid, lalong-lalo na yan si Bro Rowe, kalapastanganan ng ahas na nag-interpret sa Torah. Kung hindi ko to gagawin, sinong gagawa? Ikaw. Kailan mo sisimulan? Yan ang tanong ko. Kung hindi ko to gagawin, sino? Kung hindi ko to sisimulan, kailan mo simulan kung ikaw ang nagplano? Dahil sa sinipa ninyo ang sulat ni Pablo, hindi nyo nauunawaan bakit nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Pero try nyong basahin mga kapatid. Book of Rome, chapter 3, verse 1 to 3. Doon mo mauunawaan bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Bro Rowe. Dahil ako po ay tuli. Okay. Ito ang mga mangyayari, karagdagang pahayag ng mga apostoles na mangyayari sa mga ayaw kumikilala sa dugo. Ayaw kumikilala sa Misaya. 2 Peter chapter 2 verse 1.
2 Peter chapter 2 verse 1. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapamahamakan. Pati ang Panginoong nagdigtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Tanawara, madisgrasyagit mo ng inyong kalaki. Bisaya, inyong padres Bisaya. 2 Pedro 2:1. Ingon nga kaniadto may mga mini ka propeta. Mutong hausab diha kaninyo ang mga mini nga magputudlo. Magpayuhot sila baka o makadaot nga pagtulunan. O isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa moabot kanila ang kalit na kalaglagan. Isipin nyo, mga kapatid, kadamihan po sa mga nagtatakwil po ngayon sa dugo ng Bisaya, yan po ay namulat na mayroong Bisaya. Ngunit, dahil sa mayroong lumitaw na fulfillment po sa nakasulat dito, sabi ni Peter, may dalang makakadaot na nagpayuhot o bakak ng pagtulunan gituuhan, iabot sa punto nga gisalikway ang agalon nga mo'y nagluwas. Dumating po sa punto na nakarinig po sa pangaral ng taong yan dahil iniisip nila na yan ay banal. At yung iba rin, iniisip nila na hindi sila pwedeng mag-interpret sa Torah dahil sila daw ay Gentiles. Ang mag-interpret lang yung mga nakaka-trace ng kanilang DNA na galing daw sa tribu ni Gad, galing sa tribu ni Benjamin. Ang tanong ko sa inyo, bakit ninyo alam ang DNA ni Gad at ni Benjamin? May nakasulat ba sa Torah na ganyan ang DNA nila? Kurutong kong naong ninyo. Pataka-taka lang mo. Paano po ninyo masisiguro na yan, ang DNA na yan, na sinasabi nyo DNA ni God, ay kay God, kay God talaga yan? Kay Benjamin talaga yan? Kay Asher talaga yan? Mayroon bang DNA nakasaad o nakasulat na ito ang DNA sa book of Torah o sa scripture? Medicine pa naman kayo. Pag-sure mo, ay mo pagtiaw-tiaw sa inyong pangalagan. Pagtiaw-tiaw mo sa ubang butang, ayaw pagtiaw-tiaw sa dugo sa Bisaya. Sigurado, naagid mo'y kapaingnan. Ang kapungot sa Elohim, magpabilin yun diha ninyo. Amen. Liman ka na? Bakakon daw si Bro Rowe. Kasi nangarisgar na magturo or magbasa ng Torah sa harap ng tao. Ngayon tingnan natin kung sinong bakakon. 1 John chapter 2 verse 22. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Yahweh Shai ay hindi ang Misaya? Ang sinumang mga nagsasabi nito ay ang anti-Misaya. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinalala ninuman ang Anak, kinikilala rin niya ang Ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang naririnig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyong ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. Unang Juan 2:22. Tagalog mo po na yan po na to.
Unang Juan 2:22. Karon, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Misaya, dili mao ang Misaya. Na mao na ni ron. Ingon mo kay ako'y bakakon. Wala man gyud ko moingon nga ang Misaya dili mao si Yahweh siya'y dili mao ang Misaya. Wa gyud ko moingon ana. Karon mangita mo litra por litra kinsa bakakon? Kamo. Kay nagsalikway mo sa Misaya. Tungod lang sa storya, dahil lang sa ano? Dahil lang sa kwento rin na yan, ano yan? Gawa lang yan ng mga Grigo. Kung ganyan kayo, huwag na kayong maniwala sa Biblia. Karon kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nagingon nga si Misaya Yahweh dili mao ang Misaya. Siya ang kaaway ni Misaya kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kaya ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan. Ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa, ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog. Sukad pa sa sinugdan. Kay kon ang inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Mao nga mga kapatid, ako, sa totoo lang, kahit po taga-bukid ko, yung mga katuroan niya, na-meet ko na yan, na nakasagupa ko na yan, 2017. Ngunit ako po'y nakinig din, ina-analisa ko rin, at naisip ko, ano ba ang maging kahihinatnan ko kung itatakwil ko ang Misaya? Iniisip ko ano ang mangyayari sa akin kung totoo ang sinasabi niya at ako'y nagpatuloy na maniniwala at mananampalataya na mayroong Misaya. Ganun po, tinimbang ko po eh. Tinignan ko kung ano ang kakahinatnan ko kung ang mangyayari ay wala na ang Misaya, hindi totoo. Tingnan ko. Ano kaya mangyayari sa akin, sa pamilya ko, kung hindi totoo ang Misaya? Tinignan ko, wala namang masamang itinuturo ang Misaya. Mayroon ba? Sino po makapagbigay na mayroong masamang itinuro ang Misaya? Na ba? Na ba yung mga linya sa kasulatan nga ang Misaya nagtudlo o makadaot sa kaon? Huwag man yun siguro. Pero naon sa ba nga naliso man yung tornilyo? Limman mo anak. Atong ampingan, mga igsoon, ang pulong atong nadungog. Ayaw yun mo kumpiyansa. Mao ni kaunsing sugo. Ayaw yun kumpiyansa. Be vigilance. Di kita makumpiyansa. Kaya ang kaaway, kanunay nagsugyot, nga maingon, higugma ako gamay, ako ray bahalag padako. Mao nay kanunay gisugyot sa kaaway nga naa sa atong hunahuna. Higugma ako gamay, ako ray bahalag padako. Kusog si Payo? Padungog ra ko nila. Dungog ra mo? Dungog ra matay sila. Sugyot, ako kayo. Atong basahon ang unang Juan 4:1. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip,
Subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Panginoon ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na ang propeta sa mundong ito. Tuloy mo hanggang sa 6. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ay Elohim nga ang nasa kanila. Kung ipinapayag nila si Yahweh Shai ay naging tao. Kung hindi gayon, ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Yahweh Shai, hindi mula sa Elohim ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng mga anti-Misaya ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ay nasa daigdig na. Mga anak, kayo nga sa Elohim na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Sila ay makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nagkikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo ay sa Elohim. Ang sinumang kumikilala sa Elohim ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Elohim. Sa ganito nga natin nakilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Okay. Masahod ako sa Bisaya otro. Mao kuno ni ang ilhanan sugyot ni Juan, mao ni ang ilhanan sa usa ka magtutudlo o gipahibalo tandaan. Nagsulat si Juan ini dili gipatundok og iglesia, dili sama sa ubang sulat diri nga this is letter for Philadelphia, this is letter for Episo, letter para sa Corinto, Galacia. Kining sulat ni Juan para sa magtotoo sa Misaya hangtod sa umaabot o cover ta ni, apil ta ini, isulatan ta ini o mao ni iyang sulat nga rin nato. Ingon siya, mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili, usisahan ninyo kung gikan bagayot sa Elohim ang Espiritu nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Tiaw mo na. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Elohim, pinaagi ni ini. Ang nagpahayag nga si Misaya, Yahweh Shai nagpakatao, iya sa Elohim. Huwag ilhanan. Kung ang usa ka magtutudlo, nagtudlo, matupang Juan. Sabi pa ni Juan, kung isang mangangaral o isang propeta ay magpapatotoo na ang Misaya ay nagpakatao. Ano bang nagpakatao? Nagpakatao gapon? Nagpakatao. Siya ay nagpakatao. Ang Espiritu na nasa kanya ay Espiritu ng Diyos. Kung hindi man tama ang kanyang mga ipinangaral, yung ibang ano niya, ngunit matututo rin siya. May mga ganyan. Pero kung binabali niya na ang Misaya ay hindi isinisilang, yang Espiritu na yan ay ang anti-Misaya, ang son of perdition. Balikon ko na to, no? Balik ka, no? Ewa to kadungo ganina kay kusukit ulan. 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Elohim ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Elohim nga ang nasa kanila. Kung ipinapayag nila na si Yahweh Shai ay naging tao. Kung hindi, gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Yahweh Shai. Hindi mula sa Elohim ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng anti-Misaya ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga nasa daigdig na. Mga anak, kayo nga'y sa Elohim na
At napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo sa Elohim. Ang sinumang kumikilala sa Elohim ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Elohim. Sa ganito nga natin nakilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Okay. Usa gyud kabuk ilhanan. Isa lang po ang palatandaan na ibinigay ni John. Paalala. Para tayo po ay hindi malinlang. Kung yang kinabibilangan mong pananampalataya ay tumatakwil sa Misaya, ikaw ay anti-Misaya. Kung ang kinabibilangan mo naman na pananampalataya ay nagtuturo na disgrasya lang ang pagkamatay ng Misaya, disgrasya ka rin. Yan ang totoo. Ito yung palatandaan na ibinigay ni Juan. Ngayon, tanong ko, sino ba paniwalaan nyo? Yung leader niya o si Juan? Honor ito ng buong sanlibutan. Ino-honor po ng buong sanlibutan na ito ay katotohanan. Mayroon mang mga na ano po nito, mayroon mang mga na ilayo ng mga, sabihin na natin mistranslation, pero yung buod ng pagkasabi, buod ng mensahe, ay nandun pa rin po. Yung mga kanila, kanya, mga ganun-ganun lang. Pero kung sabihin mo, ibahin mo buong kwento ng Biblia, halata ka naman, ting. Usa ka ilhanan ang gihatag. Pag ang magtutudlo o isang propeta o isang tagapagsalita ay nagsasabi na tunay na ang Misaya ay naging tao, check. Siya ay may espiritu sa Elohim. Pero kung ang tagapagsalita ninyo sa inyong grupo ay nagsasabi na ang Misaya ay kwento-kwento lang, check, ikaw ay kampo ng demonyo. Verse 4, ingong padre, apan, mga anak, iya na kamo sa Elohim, o gidaog na ninyo ang dili matuod nga propeta. Kaya ang espiritu nga naa kaninyo, mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Mga igsuon, ang pinaka makapangyarihang espiritu, ano? Ano? Ano ang espiritu ng Elohim? Ang Torah. Sabi ni Juan dito, kung i-interpret natin yung spirit, yun ang word, yun ang Torah, nasa inyo na ang Torah, makapangyarihan yan higit sa anumang espiritu na nandito sa sanlibutan. Kaya sabi ko po, wala ni isa sa atin makapagpanlinlang. Huwag makapangilan doon. Yada. Tun-e ang balaod, na kay nasabtan pila ka sugo buhatang, og magsunod-sunod na masabtan nimo ang mga balaod. Masabtan nimo ang Biblia. I-apply lang. Garantisado po mga kapatid. Mayroon kang wag mo namang sabihin, wala akong naintindihan kay Kunti bro. Di mo naintindihan, wag kang kumakay. Wag kang mangangalunya. Try mo. I-post mo yung sarili mo sa mga naunawaan mo ng kalooban ng Ama't gawin mo. Sa oras na gawin mo, magugulat ka na lang sa time na ikaw ay magbabasa ng kasulatan, maliwanag sa iyo ang ipakaintindi ng Aba.
tungkol sa nasusulat. Dahil tunay na ikaw ay may puso na sumusunod. Dahil kunti pa lang yung alam mo, gumagawa ka na at nagbabasa ka pa, nang discovery ka sa iba pang kautosan dahil gusto mong isabuhay at ipinakita mo sa Ama na tunay yung desire mo. Aanhin mo man, dami mong alam. Pati tanod, alam mo. Basa ko kagabi sa GC natin, ang daming alam. Ang daming alam. Murag, kahibaw tanan. Apil siguro sa pagpanginhas, kahibaw to. Grabe, kanag na hibawaan yun. Pero mga igsoon, mga kapatid, kung kahibalo ra lagi, di ka na mo saril. Mahugra mo ko ng theory. Knowledge na kataman. Simple lang naman ang utos ng Elohim, sundin mo ang kautosan. Kinahanglan nga. Sa kinahanglan, no? Ingong pang Solomon, Ecclesiastes 12:13, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tumana ang kadluki ang Elohim. Tumana ang sugo. Mao kini ang katuyuan nganong gibuhat ang tao. Hindi mo na, mangita pa kagubot. Usa na lang kabutang angay kong isulti ng Solomon. Kadluki o tumana ang sugo sa Elohim. Kaya mao kini ang tuyo sa pagbuhat sa tao. Ang espiritu nga naa nato mao ang Torah. O ang Torah mao kinsa man? Si Misaya. Mga di pwede nga maingon sila, hindi po pwede mga kapatid na sabihin nila, kami ay naniniwala sa Torah tapos hindi ka naniniwala sa Misaya. Hindi po pwede yan. Dahil ang nagbigay po ng kabuuhan, pagkapahayagan tungkol sa Torah dahil ito ay nakurap, si Misaya po. Paano mo nasabi na ikaw ay naniwala sa Torah tapos ayaw mo ni Misaya? Parang gusto mo yata ng tinapay pero ayaw mong bumili. Yung saman. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan. O namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Inatanawar God. Unsa ka kalibutanon. Tingnan niyo po kung gaano ka makasanglibutan. Ang idea, napils lang yan. Ginawa niyong drama-drama, ha? Napils, parang napils lang yan, kwento ng Misaya. Tapos, ginawa rin, ng walang kapasidad ang Misaya na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili dahil na-disgrasya ang Misaya. Iyaw may na-disgrasya. Giminusan ka man siguro authority sa Misaya o sa gahom sa Elohim. Na-disgrasya. Gusto na untang klimon sa Misaya ang iyang inheritance ng Israel. Gusto na niyang i-claim ang mamamanan niyang Israel. Ngunit ito ay hindi natuloy daw dahil pinatay ng mga Romano. Halaka. Giminuusan man yung kasa gahom sa Misaya sa Elohim. Naam ko'y nabasa nga ningon siya, kung gusto pa na ako maghari, dinhi, libuan ka mga anghel ang ipadala sa akong amahan. Aron pagpakigubat. Pero tuguti lamang ang mahitabo ang mga nasulat sa kasulatan. Pero giun sa pagkahitabo, nga na-disgrasya man kuno. Verse 6. Apan kita iya sa Elohim, ug nakaila sa Elohim. Dili gayud mamati ka nato. Apan ang dili iya sa Elohim, dili gayud mamati ka nato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo sa baka. Ang iya sa Elohim,
mamati sa pulong sa Elohim. Kung sa may pulong sa Elohim, sunda ang sugo, tura. Mamati ina, interesado. So may kuan na to ani. So pamailain ani. Pero di ka na interesado, kuy sintoma. Kung naawa na diha, mga nasa Zoom, kung di gani mo ganahan maminaw sa kasuguan, kada kong sintoma. Kanseros imong kalag. Bakit nangyari sa mga tao? Sabi, Bro Roy, halata, iwan di namin maunawaan. Bakit nangyari sa kanila ang ganyan? Ito, mga kapatid, sinabi ko to, upang maklear pa. Tayo lahat dito, ang ano ko po, ang nais ko, yung buo tayo na naniniwala sa Bisaya. Kahit anong mangyari, dapat buo tayo. Kahit tayo lang. Kung may ipapadala ang Elohim para maging kasama natin, tanggap, pasok dyan dahil pinadala niya ng Elohim. Pero yung mga nandito na sa loob, naku po, mag-ingat po kayo sa mga ipinapangaral ng mga nasa gilid-gilid. Dapat buo ang paniniwala. Dapat isipin natin bawat isa sa atin na kung may Misaya tayo, napakalaking advantage natin. Pero kung wala tayong Misaya, delikado. Dahil ang daganan sa walay Misaya, ano ba yung tatawagan ng daganan? Kung makikipag-alo po sila sa atin, wala na Bisayon, bahala na sila. Ang daganan nila tabla ra gyud. O nga dako kayong advantage kanatay Misaya. Manhinar pa po no year 2022. Si pura bay target. Gigibain ang house of worship sa Cebu. Dahil ano daw yung abomination. Ang ginagawa ni Bro Roy, abomination. Dahil nagtuturo ng Torah na hindi naman Israelita. Ko sila, paano nila natiyak sila Israelita? May DNA daw. Hindi na lang ako nakikipag-argue. Nakausap ko yan last mga 2 months, 3 months. Sinabi ko, paano nila natiyak? May DNA. Kung hindi kami friend, sarap sabihin, asan mababasa na may DNA na noon? Bakit mo natiyak? May DNA na ba during 70 na scattered ng Israel? DNA kayo dyan. Ay may ilara na ay mga ilhanan. Mayroon po mga palatandaan na ibinibigay ang Elohim tungkol sa angkan ni Israel. Ano ang palatandaan? Iibig ng buo sa Elohim. Nasusulat yan. Deuteronomy chapter 30. Basahin nyo hanggang 7. No? Hanggang buong chapter. Nandyan ang mga palatandaan. At tingnan mo sa sarili mo, ang palatandaan na yan, kung nangyayari sa'yo, ikaw ay part ng angkan ni Israel. Kung hindi naniniwala sa'yo, huwag kang mangdamay sa amin. Ngilngig sa di sila. Kanin po mga mitoo, ang nahitabo, bakibasa daw. 2 Thessalonians chapter 2, verse 8 to 10. Muna nahitabo nila. 2 Thessalonians verse 2 chapter 8 to 10. Mahahayag na ang suwain, ngunit pagdating ng Panginoong Yahawasyai, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Hanggang 11 pala daw. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinglang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak.
Sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Elohim na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Na saya sa Jis na kusog doon. Ingon dire, gamito niya ang tanang paagi. Gamiton tanang paagi sa katong ano po, gamitin ang lahat ng pamamaraan ng isang bulaan ba? Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Nati po na. Malimbungan ang mga laglagonon. Ay yung palimbong, laglagonon yung ka. Pagalaglagon sila, kay wala manila dawata o higugmaa ang kamatuuran. Mao na yung laglagonon. Kaya pala itong mga taong ito ay mga lalaglagin. Dahil pala, hindi nila iniibig ang Torah. Katotohanan is a substitute word sa salitang kautusan. Marami yan. Natalakay na natin yan. Yada. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Kung mituo pa sila sa kamatuoran, nga ang Misaya ming anhe, aron pagpahinabo sa halad nga maong yang kaugalingon alang sa kapasayloan sa tanang sala, sa mutuo, maluwas unta. Pero kay nagpagahi-gahi mag-o, kay giingon, ito man sa giingon nga nobela ra kuno. Sige, diskrasya yun ka. Tungod ni ini, gipadadaan sila sa Elohim og dakong kalibo, aron mutuo sila sa baka. Nung sila po ay na-twist ang heart nila ba? Nung narinig nila, ito, nag-iingat po talaga ako nito. Totoo po ito. Nung narinig ko ang katuroan yan, catching kayo? Mo ba? Kwento-kwento ra din na ang ano? Ang New Testament? Oh bro, kwento lang yan. Ito, 200 error ang nasa New Testament. 200 error dito sa Poor Gospel. Tinignan ko rin, oo nga 200 error. Dami, 240 plus. Daming error, no? O ayan, paano mo masasabing totoo yan? Ang daming error, bro. Sabi ko, ganun ba? Parang ano din ako? Ano? Inuo din, no? Kwento-kwento ra din eh. Pero, naisip ko, nung nabasa ko yun, kung itatakwil nyo ang Misaya, sabi ng Misaya, ang kapungot sa Elohim magpabilin diha kaniya hangtod sa kanturan. Aksyon ko kabalaka eh. Ingko, hala, bang timbang ko. Mutuo ko ani niya, nalikalit lang tong ha. Nga miingon nga, mo ni, pangamali. Mo ni, kwento lang ito ng piso family. O ba? Dami naming referensya bro. Na itong mga ito ay gawa pala ng mga Grigo. Baka na ito ng mga Grigo upang linglangin ang mga tao. Na ano din ako, sabi ko ba? 2018. Ba? Buti na lang mga kapatid. Mayroon po akong isang kasama. Dati ko pong sabi nating mentor. And sa Messianic po kami. Sabi niya, bro, ito. Kung hindi totoo ang Messiah, ano mangyayari? Anak ko, i-judge pa rin tayo base sa ating gawa. Pero kung totoo ang Messiah, bro, ano mangyayari? Kung patay sila, dito tayo, iwala tayo na mayroong Messiah. Oo nga, no, siya walang lugi. Ganun na ganun ang kwintada. Baka akala nila, ay, si Bro Roy kasi, hindi kasi alam ang ganitong katuruan na nasa atin. Kaya nung sinabi ko, nung ako po'y kinumpronta nila, bago po nung kinumpronta po ako nila na, ito po bro, kasi tayo po yung mga Moabites, taga-ano lang tayo, back up lang tayo sa Israel. Pupunta na dyan sa Cebu ang mga dalubhasa at magtatayo ng tulda.
Ginto talaga. Akasya na ginto. Tabunan o ginto. Ano ba akasya? At dyan itatayo sa Cebu, bro. At ano ka namin para makausap mo yung para masuportahan yung ano. Sabi ko, bro, yan ba yan, no? O, yan, mga ano yan, hindi na naniniwala sa buong New Testament. Sabi niya, bakit mo alam, bro? Ko, alam ko yan kasi na ano ko na yan, nakasalamuha ko na yan. Nung sinabi ko sa kanila, alam ko ang katuruan yan, sabi nila, propeta ka ba? Sabi ko, sinabi ko ba? Bakit mo alam, sabi nila, bakit alam mo halos lahat ng katuruan? Sabi ko, di ba pwedeng nagkataon lang? Kasi ang alam nila, akala siguro nila, dito ako lumaki sa kasagingan na ito. Ito ang taong ko syudad. Ay, puta na akong gangan dito, ko syudad, dugay ko dito. Diri lang ko, pag apuyo ko din yung kalasangana din pag abot sa COVID. Pero at tinuod taga syudad yung tao ko, ay pubog palabi diha. Nakita yung taong pugog mga sakyan ng nanagan. Kita ko kanang kita ko bus nga abot syudad pepe pag abot na lagi tididit Kuya. no ang kanang ila pura bitaw ka ng isa lang tod nga pagkasulti na ano ba kanang kaminos bitaw sila wala tay grado kaminos sila na atas bukid pura sila rin ay internet hindi pwedeng makabasa po ta kapasa po tayo bisig English to kasabot biya ko gisog no. Pinuang nila. Pag-ingon ako, nakaibaw ka ng pagtulunan na bro. Ang ano po kasi nila, mayroon silang kwintada. Mula sa creation hanggang ngayon, na may kwintada po sila. Sabi ko sa kanya, so bakit mo alam bro? Oo, nakaano ko na yan, naka-chat ko yan. Ang kwintada nila, from creation until karon. Kasalukuyan. At ang tunay na sabat, Sabado. Tinanong ko, anong reckoning nila? Sabi niya, sunset bro. Ko, ayan. Hindi nga alam, hindi nga naunawaan na sunrise. Ngayon, sabihin pa nila, nakwintan nila, pula creation. Hanggang ngayon, maniwala ako. Hindi ko yung naintindihan na sunrise recording. Tapos sabihin ninyo, nakwintan ninyo mula creation hanggang ngayon. Daming numero sinisend sa akin. Kung gano'n na gano'n ako sa screen, daming numero nito. Ito yung pintada sa Sabat, bro. Swipe ako. Hindi pa po ako wait sino. Yung mga katuruan na nagsilitawan ngayon, hindi po, ano ba, hindi ko sinasadya, na ano ko talaga, nakasalamuha ko yan. Kaya sinabi, propeta ka ba? Sabi ko, sinabi ko ba? Bakit mo alam lahat? Ikaw hindi ba pwedeng nabasa ko? Yung nabasa niyo, hindi ba pwedeng naunahan ko kayo? Kasi sila nakabase sa labas ng bansa, mga social na bansa. Social, magbukot din mong nakabasa kung una ninyo. Padadaan silang kalibog. Kaya mga kapatid, ipinapadala po yung kalituhan sa kanila. Ang grabing kalituhan. Luoy, mga sama sa gisulti ni Juan, mo po kung isulti ninyo mga igsoon. Gaya ng sinasabi ni Juan, mag-ingat po tayo. At ingatan po natin ang salita na ating nalalaman. At itanim natin sa ating mga sarili na mas makapangyarihan ang espiritu na nasa atin. Dahil ito ay Torah. Huwag tayong mababalisa kung sabihin nila wala tayong karapatan na ipamuhay ang Torah. Dahil hindi tayo Libita or hindi tayo Israelita. At sila yun may DNA. Wala pong DNA noon. Joke nila yan. May palatandaan ako, garantisado. Pag ikaw ay umiibig sa Elohim, umiibig ka sa kautusan, sabihin ko, ikaw ay Israelita. Ganun na ganun. Ang pag-ibig ng mga Israelita. Basahin niyo po yung ano. Pagkatapos natin ito, basahin niyo yung Deuteronomy chapter 30. Andun po yung palatandaan. I-analyze niyo kung ang nakasulat dyan mula 1 hanggang sa ibaba,
kung yan ay nangyayari ngayon sa inyong buhay, yan ay ebidensya na ikaw ay Israelita. Pero hindi tayo mag-claim. So, waman tayong ano. Bahala sila mag-claim. Na Israelita sila. Tayo, hindi tayo mag-claim na tayo Israelita. Gawin natin yung performance ng Israelita noon nung sila'y umibig sa Ama. Yan ang pinakamaganda. Dito po nagtatapos ang ating Torah study. Nawa po ito ay makakatulong po sa atin na makakuha po tayo ng karagdagang kalakasan at malinawan po tayo nang sa ganun po ay wala po makapagpaninlang sa atin. Salamat po ng marami. Happy Sabbath po sa ating lahat.